Ayun, good evening sa mga kapatid kong Kristiyano. Itong video na to, gagawin ko to para sa inyo, para sa lahat. Para malaman nyo na kung ano ba talaga ang tunay na ebanghelyo na inilihim ng Diyos sa mga tao para sa kaligtasan ng kaluluwa nilang lahat. Natin, ako, lahat tayo. Una sa lahat, unahin natin, ano ba dapat ang binabasa nating Bible? Anong version? Ito yan. Alam naman natin na sa atin, mga Kristiyano, Protestante tayo lahat, di ba? Christians. Kaya lang, maraming sektang naglabasan. Simula nung si Jesus ay namatay. Ngayon, sa dami ng sekta, hindi ba dumami rin ng mga Bible versions, lalo na sa English version? Pero ang pinaka-original sa lahat, di ba, ang King James version? Ito yan. Itong tatlong to, Bible ko lahat to. Ayan o, Holy Bible, King James version. Ito namang isa, Diglot Edition, King James version, at saka ang Biblia. 2-in-1 to, English Tagalog. Nakita nyo ha. Yan. Tapatan yan. Ito ang maganda sa lahat. Kasi may English ka na, may Tagalog ka pa. Pag malalim yung English, pwede mong puntahan ng Tagalog. Pag malalim yung Tagalog, pwede mong puntahan yung English. May intindihan mo rin yan. Ngayon, bakit ito? Isa lang naman to eh. Ano? Ang Biblia. Ito naman, pure Tagalog. Ito madalas kong ginagamit. Kasi mas mabilis magbuklat dito. Ngayon, ba't ito? Kasi, di ba ang unang-unang salin sa Bible, sa Tagalog, galing English version, na King James Bible, ang dating Biblia, 1905. Tama. Di ba halos lahat ng sekta dyan bumabatay sa ang dating Biblia, 1905? Sekta, tulad nila, Iglesia ni Manalo, dating Daan, Jehovah's Witness, Born Again Christian. Kaya lang, dahil nga sa karunungan ng mga nagkalat na sekta, sa sobrang karunungan nila, gumawa sila ng modernong Bible. Ang ginawa nila, pinababaw nila yung mga salita sa Biblia. Halos lahat ng pahina may binagong salita, may binagong mga letra. As in lahat. Kasi matagal na rin akong nagbabasa ng Bible. Pinagkukumpara ko na lahat. Ito talagang ang Biblia. Ito ang authentic sa lahat na walang pinapanigang sekta. Yan ang Biblia. Una sa lahat, pag itong binili nyo, may makikita kayo sa likuran. Ito, may mababasa kayo dyan. Ang teksto ng ang Biblia na ginamit dito ay walang kasamang mga doktrinang pumapanig sa isang grupo o relihiyon. Ang aklat na ito ay isang halimbawa na ginagawa ng mga Bible Society upang matugunan ang pangangailangan ng mga tao tungkol sa salita ng Diyos. Ito yan, yung second paragraph. Malinaw, di ba? Walang kasamang mga doktrinang pumapanig sa isang grupo o relihiyon. Ibig sabihin, itong Bible na to, panlahatan to, lahat. Walang pinapanigang sekta to. Una sa lahat tayong tao, malaya tayong magbasa ng Bible. So, ang Diyos, pumapanig siya sa mga taong nagsisikap. O, yan. Ito, bibigyan ko kayo ng tip. Pag bibili kayo ng Bible, madaling malaman ang puro sa huwad na Bible. Unang-una sa lahat, ito ang batayan ko. Turo ko lang sa inyo Unang batayan ko kung anong tunay na Bible, ito kagad ang binubuklat ko. Yung dasal na Ama namin na binaba ni Jesucristo para sa ating lahat. Ayan ang Ama namin. Ito, itong panalangin na to, di ba ibinabangan ni Jesucristo to? So dapat, ginagalang natin siya dahil Diyos siya, di ba? So dapat,
kung ano yung ibinaba niya, huwag nating papalitan. Kung ano yun, yun pa rin. Huwag niyong bababawin ang salita, huwag niyong babawasan, kasi alam niyo naman, doon sa Apocalypse, yung huling-huli, di ba? Bawal bawasan, bawal magdagdag. So ngayon, kung may kaaral kayo na hindi pala tugma yung Bible nyo, ang gamit ng kaaral nyo ay ito, original na Bible, yung isang kasamahan nyo, ibang kagrupo nyo, iba-iba ang version ng Bible. Pag nagdasal kayo ng Ama namin, natural, masasaulo nyo to. Pag sinabing magdasal kayo ng Ama namin sabay-sabay, ay di iba-iba na yung mga dasal nyo, buhol-buhol na. O yun yung sinasabi ko. Lalo pa ito ay Panginoong Hesukristo ang nagbaba, kaya dapat hindi ito binabago. Marami yan eh. Diba, sa Katoliko, Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Meron naman ako nabasa, Ama naming nasa langit. Kita mo? Ito, puro, magsidalangin nga kayo ng ganito. Ama namin na nasa langit ka, sambahin nawa ang pangalan mo. Dumating nawa ang kaharian mo, gawin nawa ang iyong kalooban kung paano sa langit, gayon din naman sa lupa. Ibigay mo sa amin ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. At ipatawad mo sa amin ang aming mga utang, gaya naman namin na nagpatawad sa mga may utang sa amin. Bilang page. At huwag mo kaming ihatid sa tukso, kundi iligtas mo kami sa masama. Sapagkat iyo ang kaharian, at ang kapangyarihan, at ang kaluwalhatian, magpakailanman siya nawa. Yan. Itong Ama namin na to, na sa Bible na to, ang Biblia, ayan ang pinaka-original sa lahat. Tandaan nyo itong ang Biblia, dapat ang binabasa nyo. Yung mga modern Bible na yan, naku, iwasan nyo na yan. Salot yan. Ano sa Apocalypse, di ba? Alam nyo naman. Yan. Kung ang sino man ay magdagdag sa mga ito, ay daragdagan siya ng Diyos ng mga salot na nakasulat sa aklat na ito. Malinaw. Napakadaming salot sa Bible. Gusto niyo ba dumapo sa inyong lahat yon? Dagdagan natin At kung ang sino man ay mag-alis ng mga salita ng aklat ng hulang ito, ay aalisin ng Diyos ang kanyang bahagi sa punong kahoy ng buhay. Nako. Paano yan? Lahat ng tao na nagbago nito, pinababaw, alam niyo na kung saan kayo mapupunta. Kasi nagmarunong kayo, pinalitan nyo ang mga salita. Halos lahat ng buong letra por letra dito, pinagbabago nyo. Ngayon, alam niyo na kung anong tamang Biblia. Yun ang batayan nyo Yung Mateo 6:9 hanggang 13, ang Ama namin na dasal. Yun dumako na tayo ngayon. Simulan na natin yung talagang aral ng Ebanghelyo. Nalimutan ko magpakilala. Ako nga pala si John. Yung iba nagre-request na gumawa ako ng video. Eto na. Ngayon, simulan natin. Ano ba talaga ang dahilan kung bakit tayo nagbabasa ng Bible? Di ba? Para maligtas ang kaluluwa natin. Ngayon, naaralin natin kung paano ba tayo maliligtas. Di ba sinasabi, hahatulan tayong lahat ng Diyos. Kung may mabasa ako na paraan para hindi ka mahatulan, maniniwala ka ba? Ito, basahin natin. Bali itong gagawin ko. Pamagatan natin ng pagkilala sa ating sarili. Yan. Itong gamitin ko. Ito ang gusto ko Pagkatan natin. 1 Corinto chapter 11 verse 31 hanggang 32. Basahin natin Meron naman palang paraan para hindi ka mahatulan. Ibig sabihin, pag wala ka ng hatol, ligtas ka na, di ba? Basahin nyo. Datapwat kung ating kikilalanin ang ating sarili, ay hindi tayo hahatulan.
Datapwat, kung tayo hinahatulan ay pinarurusahan tayo ng Panginoon upang huwag tayo mahatulang kasama ng sanlibutan. Ang linaw, di ba? 1 Corinto 11:31 hanggang 32. Kilalanin pala natin ang ating sarili para hindi tayo mahatulan. Ngayon, paano? Paano pagkilala sa sarili? Simple lang. Ba't pa tayo nabubuhay? Ano bang meron sa loob natin? Di ba? Ba't tayo gumagalaw? Ano ba nasa loob natin? O yan, iisa-isahin natin, ha? Sulat ko. Sana may notes kayo. Ballpen din. So ngayon, itong pag-aaralan natin, pagkilala sa sarili yan, ha? Tandaan nyo, pagkilala sa sarili para hindi mahatulan. Simulan natin. Papakilala ko ngayon sa inyo kung sino ba talaga ang Diyos. Titulo niya, ha? Titulo. Hindi yung pangalan muna. Step by step yan. Unahin natin. Ano ba tong ilaw? Yung tinatawag na buhay. Simulan natin. Ilaw o buhay? 1 Juan 1:5. Okay, basa. At ito ang pasabing aming narinig sa Kanya at sa inyo'y aming ibinabalita na ang Diyos ay ilaw at sa Kanya'y walang anumang kadiliman. Malinaw na ang Diyos ay ilaw at sa Kanya'y walang anumang kadiliman. Malinaw, ha? Diyos, ilaw. Note natin. Diyos, ilaw. Hayag yan, ha? Hayag. Ang Diyos ay ilaw. Sundan natin ngayon sa Juan 1:4. Unawain natin mabuti. Huwag tayong basa ng basa. Tulungan ko naman kayo maging mahimay, eh. Paunawa ko sa inyo. Kaya ito. Juan 1:4. Gawin natin hanggang 9. Pero himay-himayin natin. Nasa Kanya ang buhay, at ang buhay ay siyang ilaw ng mga tao. Naunawaan niyo ba? At ang buhay ay siyang ilaw ng mga tao. Ano ba yung ilaw? Ba? Yun yung Diyos, ha? Tama ba? Tuloy natin. At ang ilaw ay lumiliwanag sa kadiliman at ito'y hindi napag-unawa ng kadiliman. Naparito ang isang tao na sugong mula sa Diyos at ang kanyang pangalan ay Juan. Ito'y naparitong saksi upang kanyang patotohanan ng ilaw, upang sa pamamagitan niya ay magsisampalataya ang lahat. Hindi siya ang ilaw, kundi pumarito upang kanyang patotohanan ang ilaw. Nagkaroon ng tunay na ilaw sa makatuwid bagay, ang ilaw na lumiliwanag sa bawat tao na pumaparito sa sanlibutan. Ilaw, Diyos. O para mas tumagos, ulitin natin. Kumbaga, kung ang ilaw ay Diyos, palitan natin, ha. Nasa Kanya ang buhay, at ang buhay ay siyang Diyos ng mga tao. At ang Diyos ay lumiliwanag sa kadiliman, at ito'y hindi napag-unawa ng kadiliman. Narito ang isang tao na sugong mula sa Diyos, na ang kanyang pangalan ay Juan. Ito'y naparitong saksi upang kanyang patotohanan ang Diyos, upang sa pamamagitan niya ay magsisampalataya ang lahat. Hindi siya ang Diyos, kundi pumarito upang kanyang patotohanan ang Diyos. Nagkaroon ng tunay na Diyos sa makatuwid bagay, ang Diyos na lumiliwanag sa bawat tao na pumaparito sa sanlibutan. Sa makatuwid, ang Diyos nasa atin, wala sa labas. Isipin nyo, ha. Ito, ano bang pangalan ang pinakilala ng Ama? Na pangalan niya magpakailanman. Ito niya, link yan. Di ba ako? Sa Exodus 3:14-15. Mababasa niyo yan. Sadali lang, nasa trabaho kasi ako, eh.
Balik tayo. Tumawag, nasa trabaho ko, pasensya na. Ano ba tayo? Ayun, sa ilaw tayo ha. O yan, malinaw na malinaw. Yung ilaw, yun ang Diyos. Sa verse 9, kung mababasa natin, hayagan ang sinabi, di ba? Sa makatuwid bagay, ang ilaw na lumiliwanag sa bawat tao. Yun ang Diyos. Direct to the point, di ba? Kaya nga Exodus 3:14, ako, yaong ako nga. Ako nga. Kasi nasa atin ang Diyos, wala sa labas. Ako nga. Kayo, nasa bawat tao, di ba? Yan ang Diyos. Yan ang ilaw. Dagdagan ba natin? Ito, mas tagusto. 1:12 35 to 36. Dito rin. Yun. Nabuklat ko ako. Isang buklatan lang. Sinabi nga sa kanila ni Jesus, kaunting panahon na lamang, sasagitna ninyo ang ilaw. Kayo'y magsilakad samantalang nasa inyo ang ilaw, upang huwag kayong abutin ng kadiliman, at ang lumalakad sa kadiliman ay hindi nalalaman kung saan siya tutungo. Samantalang nasa inyo ang ilaw, ay magsisampalataya kayo sa ilaw, upang kayo'y maging mga anak ng ilaw. Ang mga bagay na ito'y sinalita ni Jesus, at siya'y umalis at nagtago sa kanila. O ayan o, hayagan na. Alam naman natin, ang Diyos ay ilaw. O ngayon, palitan natin para mas tagos. Sinabi nga sa kanila ni Jesus, kaunting panahon na lamang sasagitnan niyo ang Diyos. Kayo'y magsilakad samantalang nasa inyo ang Diyos, upang huwag kayong abutin ng kadiliman, at ang lumalakad sa kadiliman ay hindi nalalaman kung saan siya tutungo. Ito, 36, tagusto. Samantalang nasa inyo ang Diyos, ay magsisampalataya kayo sa Diyos, upang kayo'y maging mga anak ng Diyos. Ayan, di ba? Hayagan. Ano ba? Ano pa bang inaano natin? Ano pa bang pinag-aaralan natin? Di ba? Direkta, Diyos ang buhay ng bawat tao. Dagdag natin ha. Diyos, ilaw, buhay. Tama ba? Diyos, ilaw, buhay. Iisa yan. Nasa ating lahat, nasa bawat tao. Kaya nga tayo gumagalaw dahil buhay tayo, di ba? Kung wala, patay tayo. Wala lang sa atin ng Diyos eh. Ngayon, dagdagan ba natin? Para mas malinaw. Juan din. Juan 8:12. Muli ngang nagsalita sa kanila si Jesus na sinasabi, ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumusunod sa akin ay hindi lalakad sa kadiliman, kundi magkakaroon ng ilaw ng kabuhayan. O, alam nyo na, ilaw ha. Basahin nyo lang din sa Bible nyo. Ako ang ilaw ng sanlibutan. Sumusunod sa akin ay hindi lalakad sa kadiliman, kundi magkakaroon ng ilaw ng kabuhayan. Diyos ng kabuhayan. Dagdagan ba natin? Mateo 5:14. Lipat tayo sa Mateo. May ilaw din dito eh. Yun. Kayo ang ilaw ng sanlibutan. Ang isang bayan na natatayo sa ibabaw ng isang bundok ay hindi maitatago. Kayo ang ilaw. Tayo daw ang ilaw ng sanlibutan, no? Sa makatuwid, tayo raw ang Diyos ng sanlibutan. Hayag na sinabi, di ba? Kayo ang ilaw ng sanlibutan. O paano ngayon natin masasabi na tayo ang ilaw? Kasi, sa lahat ng nilalang ng Diyos, di ba tayo ang pinakamakapangyarihan sa lahat? Sabi sa Genesis 1:26. Tingnan natin ha. Singit ko lang to. Patibay lang. Ayan.
At sinabi ng Diyos, lalangin natin ang tao sa ating larawan, ayon sa ating wangis, at magkaroon sila ng kapangyarihan sa mga isda sa dagat, at sa mga ibon sa himpapawid, at sa mga hayop, at sa buong lupa. Malinaw dun sa last na verse na binasa natin, kayo ang ilaw ng sanlibutan. Diyos ng sanlibutan. Ayan o. Magkaroon sila ng kapangyarihan. At sa buong lupa, at sa bawat umuusad na nagsisiusad sa ibabaw ng lupa. Baba natin. At nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling larawan. Ayon sa larawan ng Diyos siya nilalang. Nilalang niya sila na lalaki at babae. Yan, malinaw na malinaw ha. Tayo ang Diyos ng sanlibutan. Tayo pinakamatalino eh. Kasi nasa atin siya. Hindi naman yan umaalis sa atin eh. Patunayan ko kung bakit hindi siya umaalis. Na 24/7 natin siyang kasama. Sulat ko na rin dito. Kawikaan 'Kawikaan yun eh. Kawikaan 8. Yan. Aking iniibig sila na nagsisiibig sa akin. At yaong nagsisihanap na masikap sa akin ay masusumpungan ako. O yan, saan natin masusumpungan? Di ba sa sarili natin? Kasi nga, nasa atin siya. Ako nga. O, di ba? Intindihan niyo ba? Ako nga. O yan, ito pa. Magbagan ulit natin. Ito pala yung Kawikaan 6:22. Ito mga verse na to kaya hindi ko sinusulat kasi singit lang yan, singit. Ayan yun na. Ito patunayan natin na 24/7 natin kasama. Pagka ikaw ay lumalakad, papatnubay sa iyo. Pagka ikaw ay natutulog, babantay sa iyo. At pagka ikaw ay gumigising, makikipag-usap sa iyo. O, di ba? Natutulog, binabantayan tayo. Nasa atin siya, hindi naman siya umaalis. Yan mga patunay na ang Diyos ay nasa atin. Siya ang ilaw o buhay ng mga tao. Tandaan niyo sa 1:1:4. Ang Diyos ay ilaw. Dugtong natin. At ang buhay ang siyang ilaw ng mga tao. Tandaan niyo. Ngayon, ito naman. Sunod natin. Doon sa kaninang tinigil natin sa Mateo 5:14 nang sinasabi doon, kayo ang ilaw ng sanlibutan. Diyos ng sanlibutan. Ayan, dugtungan natin para mas malinaw. 1 Gs 34 hanggang 35. Lapit natin. Ayun. Wala pang marker Sayin natin 34-35. Sinagot sila ni Jesus, hindi baga nasusulat sa inyong kautusan? Aking sinabi, kayo'y mga Diyos? Alinaw, di ba? Kayo'y mga Diyos? Kung tinawag niyang mga Diyos, yaong mga dinatna ng salita ng Diyos, at hindi mangyayaring sirain ang kasulatan. Tayo pala yung mga Diyos Kayo yung mga Diyos. Hindi literal na tayo ang Diyos talaga.
Tao tayo eh. Ang sinasabi ni Jesus dito, yung nasa atin na nakalihim sa pagkataong loob natin, nandun siya. Hindi natin nakikita, hindi natin alam. Nasa atin pala, nasa bawat tao. Diba? Nagtungan natin. Ito. Hayag din to ha. Hayag. Deuteronomio 31:6. Sa luma naman tayo. Kayo'y magpakalakas at magpakatapang. Huwag kayong matakot ni mangilabot sa kanila, sapagkat ang Panginoon mong Diyos ay siyang yumayaong kasama mo. Hindi kaniya iiwan ni pababayaan kanya. Huwag daw mangilabot. Diba? Matakot. Huwag kayong matakot ni mangilabot. Kasi nasa atin siya. Siya ang buhay natin. Siya ang nagpapagalaw. Lahat sa Kanya nang gagaling. Lahat ng iniisip natin, sa Kanya nang gagaling. Walang hindi galing sa Kanya. Lahat ng nalalaman natin, galing sa Kanya. Tandaan niyo yan, ha? Dagdagan pa natin ulit. Ito naman, Deuteronomio. Usog lang natin. 30, 19 hanggang 20. Balik ng konti. Yun. Yun pala yun. Yun pala. Aking tinatawag ang langit at ang lupa na pinakasaksi laban sa iyo sa araw na ito, na aking ilagay sa harap mo ang buhay at ang kamatayan, ang pagpapala at ang sumpa. Kaya't piliin mo ang buhay upang ikaw ay mabuhay, ikaw at ang iyong binhi. Ano ba yung buhay? Di ba yung ilaw? Ano yung ilaw? Di ba yun yung Diyos? Kaya sinabi kaya't piliin mo ang Diyos. Unawa gamitin natin huwag tayong word for word para makuha natin ang mensahe. Kaya't piliin mo ang buhay, which is yung Diyos, yung ilaw. Dugtong pa natin. Na iyong ibigin ng Panginoon mong Diyos, na sundin ang kanyang tinig at lumakip sa kanya, sapagkat siya ang iyong buhay. Ayan direct to the point. Sapagkat siya ang iyong buhay at ang kalaunan ng iyong mga araw, upang matahanan mo ang lupain na isinumpa ng Panginoon sa iyong mga magulang, Abraham, Isaac, Jacob, na ibibigay sa kanila. Kita nyo yung Diyos pala, yun ang buhay natin. Direct to the point. Ano pang iaanin niya? Ano pang sasabihin yung mali yung tinuturo ko sa inyo, di ba? Biblia na yung nagsasalita. Wala naman kung dagdag bawas niyan. Pinapaunawa ko lang sa inyo. Ngayon, dahil Diyos siya, natural hindi siya nakikita, di ba? Pero alam natin na totoo siya. Kasi ano ba dapat talagang pag-aaralan natin? Yung nakikita o yung hindi nakikita? Kasi di ba dapat pag-aaralan natin yung hindi nakikita? Kasi yan ang walang hanggan. Ito basahin natin sa patutunayan ko sa inyo. 2 Corinto 4:18. 2 Corinto pala to. 2 Corinto. Ano ba? Yun. Ito 2 Corinto 4:18. Samantalang kami ay nagsisitingin hindi sa mga bagay na nakikita, kundi sa mga bagay na hindi na nakikita, sapagkat ang mga bagay na nakikita ay may katapusan, datapwat ang mga bagay na hindi na nakikita ay walang hanggan. Malinaw, di ba? Ano ba dapat alamin natin? Nakikita o hindi nakikita? Kasi lahat ng nakikita nasa sanlibutan. Sanlibutan yan. Di ba ang sabi
hahatulan lahat ng nasa sanlibutan doon sa 1 Corinto 11:32. Lahat yan, mapaparam yan, lalo pag end times na. Lahat yan, mabubuo na, walang matitira dyan. Buong mundo sasabog. Lahat dito mawawala. Ang matitira lang sa atin, kaluluwa at spirito, aakit na doon sa kabilang buhay. Yan yun. Yun, ito pa, dagdagan pa natin. Hindi nakikita, ito, dagdagan pa natin. 1:14. Yun. 1:14-17. Sa makatuwid bagay, ang espiritu ng katotohanan na hindi matatanggap ng sanlibutan sapagkat hindi nito siya nakikita. Di ba? Hindi nito siya nakikita, ni nakikilala man siya. Siya ay nakikilala ninyo sapagkat siya ay tumatahan sa inyo at sa inyo. Ayan ang sinasabi, di ba? Ang linaw. Hindi siya nakikita, pero tumatahan sa inyo at sa inyo. Okay na sinasabi ko. Nasa atin na. Pero hindi nyo nakikilala, nasa malayo. Ayan, di ba? Tinuturo ko sa inyo, totoo yan. Bible na nagsasabi, hindi ako. Binabasa ko lang. Direct to the point kasi lahat. Wala na tayong bagay isasalungat kasi Bible lang nagsasalita. Ayan ha. Padagdagan ko ngayon. Palalalimin pa natin. Tapos na tayo dun sa ilaw o buhay. Ano na natin? Ilaw o buhay, which is yung Diyos. Diyos, ilaw, buhay. O, duman tayo. Ito ha. Dito kayo medyo may enlight. Pamagatan natin itong Kristo. Sino ba talagang Kristo na yan? Diba sabi ni Jesus, 1:30, ako at ang Ama ay iisa. O ngayon, patutunayan natin ngayon kung paano naging ako at ang Ama ay iisa. Ito yan. Colosas 3:4. Natin. Yung Colosas 3:4. Ayan linaw Pagka si Kristo na ating buhay, Kristo na ating buhay, ay mahayag, ay mahahayag nga rin kayo na kasama niya sa kalwalhatian. Ano sabi? Pagka si Kristo na ating buhay ay mahayag. O ngayon, kilala nyo na ngayon Kristo, yung pala yung buhay natin. O di hayag na ngayon sa inyo. Yung ilaw, buhay, Kristo, Diyos. O, di ba? Ngayon, alam nyo na si Kristo pala yun yung buhay din natin. Which is, siya rin yung Diyos. Ang ilaw. Ayan na. Tagdagan pa natin. Kasi may mga sektang hinihintay pa si Hesus Kristo, di ba? Ano pang hinihintay nila? Nasa atin na nga. Nakakaawa ang tao naghihintay sa wala. Ngayon, dagdagan natin. Kasi sinasabi na rapture daw, caught up Alam niyo na kung kanino ko yan. Kung sino tinutukoy ko. 2 Corinto. Yan natin Tingnan ko may salungat pa sila dito. Hinihintay pa nila bumalik. Yung. Yan 2 Corinto 13:5. Sayin natin Yung. Siyasatin ninyo ang inyong sarili. Sarili na naman. Kung kayo'y nangasa pananampalataya. Tama ba pananampalataya natin? Sekta natin, tama ba? Subukin ninyo ang inyong sarili. Hindi baga ninyo nalalaman sa ganang inyong sarili na si Jesu Kristo ay nasa inyo.
Nasa inyo, nasa atin. Maliban na nga kung kayo itinakwil na. O ngayon, yung mga nagsasabing hinihintay na si Jesucristo, ano ba talaga? Nasa inyo o ang layo, hinihintay nyo pa? Eh kung malayo sa inyo, hinihintay nyo pang darating, itinakwil nyo na. O, di ba? O, dagdagan pa natin. Baka nyo pa rin maniwala eh. Ito, 1 Corinto 6:15. Hayagan yan, ha? Ano pang isasalungat nyo dyan? Ito. Hindi baga ninyo nalalaman na ang inyong mga katawan ay mga sangkap ni Kristo? Kukunin ko nga baga ang mga sangkap ni Kristo at gagawin kong mga sangkap ng isang patutot. Huwag nawang mangyari. Ulitin ko, ha. Hindi baga ninyo nalalaman na ang inyong mga katawan ay mga sangkap ni Kristo? Ayun na, hayag na. Medyo bilisan natin para makadami tayo ng mga talata. Ito pa, Colossus ulit. Ito, hayag na naman. Nasa kanila'y minagaling ng Diyos na ipakilala kung ano ang mga kayamanan ng kaluwalhatian na hiwagang ito sa gitna ng mga hintil. Alam niyo na mga hintil. Na ito'y si Kristo na nasa inyo, na pag-asa ninyo sa kaluwalhatian. Nasa atin daw si Kristo. Heso Kristo nasa atin, di ba? Okay, tuloy natin. Mga ba yun? Bullpen. Colossus 1:27. As yung kanina. 1 Corinto 6:15. Dagdagan pa natin. 2 Corinto 5. Oh. Wait lang, ha. What? Nine. Ano ano? 4 ha? 4-6. 4-6. Sino naman? Si Sir Kevin. Ano po, Sir Kevin eh. Balik ulit, balik. Nasa trabaho kasi ako. Pasensya na. Ito na, ito na. Sir! Teka na sir ha. May gamit lang. Diba? Tuloy-tuloy ang tawag sa trabaho. Tuloy natin. Ito. 2 Corinto to ha. 2 Corinto 5:16-17. Kaya nga mula ngayon ay hindi namin nakikilala ang sino man ayon sa laman, bagamat nakikilala namin si Kristo ayon sa laman. Ayon sa laman, nagigits nyo ba? Kasi
si Kristo na ating buhay ay nasa loob ng laman natin. Oh. Ngunit, ano ba yan? Teka lang ulit. Ano? Static. Sige. Ay, nalistorbo. Ayan linaw, di ba? Kaya nga't kung ang sino man na kay Kristo, siya'y bagong nilalang. Bagong nilalang. Ano English niyan? Alam niyo na. Ang mga dating bagay ay nagsilipas na. Narito siya'y pawang naging mga bago. Yung mga sekta dyan, ano ba si Kristo para sa inyo? Di ba Diyos? Nasaan siya? Nasa labas, nasa loob. Ang mga sekta dyan kasi ako, alam ko, Kristo ko, nasa loob ko Sa Espiritu, buhay ko. Yan. Taga natin. Roma 8:9. Kanina, 2 Corinto 5:16-17. Dagdagan natin Roma 8:9. Ito, basa. Tatapwat kayo'y wala sa laman, kundi nasa Espiritu. Kung gayo'y tumitira sa inyo ang Espiritu ng Diyos, tatapwat kung ang sino may walang Espiritu ni Kristo, siya'y hindi sa Kanya. Patay tayo ngayon. Nasaan ang Kristo nyo? Nasa loob o nasa labas? Hinihintay nyo pa, di ba? Kanino kayo? Hindi pala kayo kay Kristo, di ba? Kanino kayo ngayon? Kayo nang balang sumagot kung kanino kayo. Dagdagan ba natin? Ito, sub natin ng konti lang. Bigyan natin ng kuwit. 1-2. Roma 8 rin. Ngayon nga'y wala ng anumang hatol sa mga na kay Kristo Jesus. Sarap pakinggan. Walang anumang hatol. Sapagkat ang kautusan ng Espiritu ng buhay na kay Kristo Jesus ay pinalaya ako sa kautusan ng kasalanan at ng kamatayan. Ngayon, kilala nyo na kayo. Anong Kristo? Buhay. Diyos, buhay. Paikot-ikot lang tayo dyan Iisa lang naman sila, di ba? Ako at ang Ama ay iisa. Ngayon, tapos na. Tapos tayo sa ilaw o buhay. Kristo, tapos na rin. Ito naman tayo Templo. Yan, templo. Mga magagandang topic. Ano ba templo? Templong banal Spiritual tayo hindi tayo material na templo. So tong aral na to, pagkilala sa sarili, ibig sabihin sa atin tandaan nyo, pagkilala sa sarili sa atin lahat yan. Yun, 1 Corinto, alam nyo na tong verse na to. Hindi baga ninyo nalalaman na kayo'y templo ng Diyos at ang Espiritu ng Diyos na nananahan sa inyo? Kung gibain ng sino man ang templo ng Diyos, siya'y igigiba ng Diyos, sapagkat ang templo ng Diyos ay banal, na ang templong ito ay kayo. Ano pang isasalungat nyo dyan? Dagdagan ko ba? 1 Corinto 6. Ano yun?
Yan. Ano kanina? 1 Corinto 3:16 hanggang 17. Ito, dagdag natin to 1 Corinto 6:19. O hindi baga ninyo nalalaman na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo, na tinanggap ninyo sa Diyos, at hindi kayo sa inyong sarili. Lahat talaga patungkol kay ako, no? Sa ating lahat. Ayan ang ebanghelyo na aral langit. Hindi ebanghelyo na aral sekta, na aral lupa. Tandaan nyo, ha? Dagdagan ko pa. Lang, 2 Corinto yan, 2 Corinto 5:1. Asa? Sapagkat nalalaman namin na kung masira ang aming bahay na tabernakulong ukol sa lupa, ay mayroon kaming isang gusaling mula sa Diyos, bahay na hindi gawa ng mga kamay, walang hanggan sa sangkalangitan. Hayag na. Take note. Ayan na, dagdagan ko pa. 1 Pedro 2:5. Ayan. Wait lang, 9:46 to 7:5. 9:46. Okay. Balik. 1 Pedro 2:5. Basa. Kayo rin naman, na gaya ng mga batong buhay, ay natatayong bahay na ukol sa Espiritu, upang maging pagkakaserdoteng banal, upang maghandog ng mga hain na ukol sa Espiritu, na nakakalulugod sa Diyos sa pamamagitan ni Heso Kristo. Nasa atin si Heso Kristo. Tayo templo ng Diyos. Ano ba itatanggi natin? Ako. Di ba? Kaya ako yan sinasabing ako. Kasi lahat halos nasa atin, nasa lihim. Wala sa labas, Inulit ko lang, wala sa labas, nasa akin, nasa atin, nasa tao, nasa bawat tao lahat. Pagdagan ko pa. Hebreo. Ito. Tabernakulo. Ito, wala kung makakatanggi pa kayo dito. Apokalipsis 21 verse 3. Okay, basahin natin. Ayun. At narinig ko ang isang malakas na tinig na mula sa luklukan na nagsasabi, narito, ang tabernakulo ng Diyos ay nasa mga tao, at siya'y mananahan sa kanila, at sila'y magiging mga bayan niya, at ang Diyos din ay sasa kanila, at magiging Diyos nila. Ang tabernakulo ng Diyos ay nasa mga tao. Malinaw na malinaw ang mga sinasabi sa Biblia, di ba? Ito ngayon. Mga templong gawa ng kamay.
Spiritual lahat yan, ha? Ito, templong gawa ng kamay. Anong mangyayari dyan? Marcos 13 1 hanggang 2. Ito. At paglabas niya sa templo, ay sinabi sa kanya ng isa sa kanyang mga alagad, Guro, masdan mo pagkainam ng mga bato at pagkaiinam ng mga gusali. At sinabi ni Jesus sa kanya, nakikita mo baga ang malalaking gusaling ito? Walang matitira ditong isang bato sa ibabaw ng kapwa bato na di ibabagsak. Sino kaya mga sekta yung may mga yung templong gawa ng kamay ng tao? Ano kaya mangyayari dyan pag binagsakan ng bulalakaw na malaki yan? Guho lahat yan. Ito ba ha? Sundan ba natin? Gawa 7. Ayan ha. Gawa 7. 48 hanggang 50. Basta. Bagamat ang kataas-taas ay hindi tumatahan sa mga bahay na gawa ng mga kamay, gaya ng sinasabi ng propeta, ang langit ang aking luklukan at ang lupa ang tuntungan ng aking mga paa. Anong anyo ng bahay ang itatayo ninyo sa akin? Sabi ng Panginoon. O anong dako ang aking pahingahan? Hindi ba ginawa ng aking kamay ang lahat ng mga bagay na ito? Kung isipin nyo, ang langit ay ang aking luklukan. Diba tabernakulo ang luklukan niya? Nasaan yun? Diba nasa atin? At ang lupa ang tuntungan ng aking mga paa. Saan tayo nakatuntong? Diba sa lupa? Nasa atin siya. Naunawaan nyo ba? Nasa atin siya. Saan tayo nakatuntong? Sa lupa. Tabernakulo nasa atin, luklukan niya. Kita nyo, di ba? O ito namang nakagawian ng mga sekta. May mensahe sa inyo. Kayong matitigas ang ulo at di tuli ang puso't mga tainga. Kayo'y laging nagsisisalangsang sa Espiritu Santo. Kung ano ang ginawa ng inyong mga magulang, ay gayon din naman ang ginagawa ninyo. Patay. Kasi ang pagkakaalam ko, yung pagsalangsang sa Espiritu Santo, walang kapatawaran yan eh. Nasa matay yan. Dagdag ko Gawa 7, 48 hanggang 51 na. Dagdagan ba natin? Ano ba? Hebreo yun eh. Hebreo. Hebreo yun. Yun. Tama. Hebreo 9:24. Sahin nyo Sapagkat hindi pumasok si Kristo sa dakong banal na ginawa ng mga kamay. Ginawa ng mga kamay. Na kahalintulad lamang ng tunay, kundi sa talagang langit upang humarap ngayon sa harapan ng Diyos dahil sa atin. Dahil sa atin. Kasi nasa atin ang Diyos. Ang Espiritu ng Diyos ay nasa atin, wala sa labas. Yan Ayan mga hayagan na verse, mga talata patungkol sa ating sarili kay ako. Kung maintindihan nyo, ang ako nga, parang pa parabola, lihim pa yan, di ba? Pero may natatago sa likuran yan. Yun ang dapat yung malaman para sa kaligtasan ng kaluluwa ninyo. Ang banal na pangalan. Ngayon, ayan. Nabasa nyo na Yung susunod ko na i-upload na video, dadagdagan natin. Pang-enlightenment sa bawat isa. Yan. Yun lang muna. Salamat sa
sa inyo, sa mga nakikinig. Sana marami kayong natutunan. Okay. Magandang gabi. Maraming salamat. God bless sa lahat.